One, two, three, go! Ako si Shella. Love ko si Dino. Ako si Jamil. Masarap. Ako si Meldave, visual ng grupo. Ako si Christy. Munchkin. Ako si Ashley. Mahiyain. Ako si Mary. Ganda-gandahan. Ako si Lee. Chinese New Year. Ako si Dayan. Di ko alam. Ako si Princess, ang prinsesa. Kami ang group 2, pinaka-best. Rama at Sita na nagmula sa bansang India, isinalin sa Filipino ni Rene O. Villanueva. Sa gubat tumira sina Rama, Sita at Lakshmanan nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana, na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Hindi maaari. Sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselos ng husto si Surpanaka. Sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka. Siya namang pagdating ni Lakshmanan. Sige, patayin mo siya. Sabi ni Rama, binunot ni Lakshmanan ang kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Surpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa ni Ravana. Pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. Tulungan mo ako, Ravana! Sabi pa nito. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritsa. May galing si Maritsa na mabago ang sarili sa kahit anong anyo at hugis. Nang malaman ni Maritsa na sina Rama at Lakshmanan ang makakalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos. Sabi ni Maritsa. Kailangang umisip tayo ng paraan kung papaanong makukuha si Sita nang hindi masasaktan si Rama. Nakumbinsi naman si Ravana, kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya sina Rama at Lakshmanan para hulihin ang usa na puno ng mamahaling bato ang sungay. Baka higanti rin iyan. Paalala ni Lakshmanan. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at busog. Huwag mong iiwan si Sita kahit ano ang mangyari. Bili ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa! Matagal na naghintay ang dalawa pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshmanan na sumunod sa gubat. Hindi, kailangan kitang bantayan. Sabi nito. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot, pero ayaw pa ring umalis ni Lakshmanan, kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari. Sabi nito kay Lakshmanan. Nasaktan si Lakshmanan sa bintang ni Sita. Para patunayang mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Walang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat,
Napatay ni Rama ang usa at bigla itong naging si Maritza. Nagpanggap naman si Ravana ng isang matandang paring Brahmin. Nagsuot ng kulay kahel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana. Bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng Lanka. Sabi ni Ravana. Natakot si Sita at nabitawan ng hawak na banga. Itinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita at sinakay sa karwaheng hila ng mga kabayong may malalapad na pakpak. Nagsisigaw at nanlaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawa niya kay Narama at Lakshmanan. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana. Pinagtataga ni Ravana ang agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Pabalik na si Narama at Lakshmanan nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa Lanka. Sabi nito bago mamatay. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naghanda sila upang sundan ang hari ng mga higante sa Lanka. Dinala ni Ravana si Sita sa Lanka, ang kaharian ng mga higante at demonyo. Mahalin mo lang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan. Sabi ni Ravana, pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang Lanka. Sa labanang naganap, maraming kawal na unggoy ang napatay, pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban si Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay ang kanilang pinuno. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya.